Kape muna sa umaga po. Habang nagkakape ako, iniisip ko kung ano yung mga gagawin ko ngayong araw. Kailangan sunod-sunod na yung step by step na gagawin ko para tipid sa oras. Kasi may nagpapadeliver, may nagchat kagabi na dalhan ko daw siya ng itlog. Kaya lang medyo maaga pa. Pupunta ako doon mamayang mga 6 o'clock. Pa-deliver siya ng isang tray itlog. Dito lang naman malapit sa may amin. Siguro almusal ng mga niya, Junakis niya. Ganun guys, pag o-order sila, i-chat lang nila ako. Tapos i-deliver ko sa kanila. Yung isang tray, okay lang naman i-deliver ko kasi walking distance lang naman. Walang problema sa akin. Ganun talaga pag naghahanap buhay, di ba? Tsaka habang nagkakape ako, iniisip ko kung ano yung mga nangyari kahapon na hindi ko na i-record. Kung ano yung mga na-deliver. Mayroon ba akong hindi na i-record or meron bang wala pang payment, mga ganun. Tapos mamaya-maya i-review ko siya para updated. Ganun ako. So yung pagkakape ko guys, medyo hindi lang ako basta nagkakape, may mga iniisip din ako na kailangan kong gawin o kung may nalampasan ba ako. Ganon. Pero alam nyo, mas masarap pagkape kung naka-relax, no? Ganon. Sa umaga, ako lang nagkakape minsan kasi yung asawa ko bumabiyahe yun. Mga anak ko, mga tulog pa, pinapabayaan ko lang. Gawa ng pagod din sila sa nila, sa pag-aaral nila. Tapos yung isa naman, nag-working student siya. So, hinahayaan ko na lang kung ano oras sila gumising. Okay lang kahit medyo tanghali na. Naintindihan ko na yun. So, ayun guys, may umorder sa akin ng itlog. Papadeliver, isang tray medium. Ayan, dadalhin natin ngayon kasi gagamitin yata nila ulam, pang almusal ng mga anak niya. Ayan, i-deliver ko po siya. Siyempre, i-check ko muna siya isa-isa kung may basag, kung may crack, para hindi naman nakakahiyang i-deliver. At saka pag may crack, siyempre sasabihin nila yun sa akin, may basag. Ganon din naman, papalitan ko din naman siya. So, para isang trabaho na lang, 'di ba? Kasi pag may basag, ano naman nila sa akin yan, katulad nito, may crack. So, hindi ko na kailangan i-deliver. Palitan ko na lang siya. Yan, papalitan ko na lang siya. Yung itlog ngayon, ang price patas ng patas eh. Pero ako pag tinaasan ako ng supplier ng konti lang naman, na kaya ko pa namang iraos. Kaya ko pa namang, wala pa naman akong, yung baga may tubo pa rin naman ako kahit papano. Hindi na ako nagtataas sa customer, yun pa rin ang price. Pero sa susunod, kung tataasan ulit ako ng supplier, ayun yung time na magtataas na ako. Kasi syempre, hindi ko na kaya yun, di ba? Kunti lang kasi tubo dito. Kumbaga, ang paghahanap buhay, ang negosyong itlog ay tiyagaan lang. Kailangan mo lang ng tiyaga at saka, ayun, yung pasensya mo.
Yan talaga matitesting ang isang negosyante kung mahaba ang pasensya, di ba? Unang-una sa price, pangalawa minsan sa customer, kailangan mong mahabang pasensya, ganun. Okay na to, na-check ko na isa-isa, so i-deliver ko na po. Tara guys. Ay, hindi ko pala bibidyohan yung customer ko kasi baka pagalitan ako. Baka sabihin, bakit ko siya binibidyohan? Ayan, papunta na ako doon sa didilibera ko ng itlog. Malapit lang to. 220 ngayon ang bentahan ko sa itlog per tray, pero tataas pa to eh. Kasi pataas ang presyo ng itlog. Ayan, ang dideliver ko ng itlog ko. Nagising na siya, alas 6 na eh. Dati ko tong customer, tapos bumalik ulit siya sa akin. Ganon talaga. Ayan, bukas na sa kanila, may tao. Tao po! Yung itlog po, ang sakto lang po, te. 220, wala akong panukli. Ayun, wala siyang barya. Ibabalik ko yung sukli. Okay lang, exercise sa umaga. Paglakad. Hindi na ako nakakapaglakad sa umaga. Limutan ko pala yung tray na kapalit. Kasi pag nag-deliver na, kailangan ko kapalit yung tray. Kasi sa sa farm, yun, kailangan namin na may bayad kasi yung 5 pesos. Hindi nga ako maglakad. Kahit malapit lang. Hindi na kasi ako nakakapaglakad sa umaga. Bumalik patuloy ako. Sana pala nagdala na ako ng panukli. Pero kasi yung pera ko doon, puro coins. Tao po. Yung sukli. Pahingin na lang po ako ng isang tray. Isang tray. Yung kapalit po. Yan, pauwi na ako guys. Nakuha ko na yung isang tray. Ayan. Suklian ko na rin siya. Nanibago ako. Ayan na, nandito na ako sa bahay namin. Salamat naman kay Lord at sa customer namin dahil umagang-umaga. Meron na po akong benta na isang tray. So may kita na po ako doon ng 15 pesos. Diba? Hindi na po masama umagang-umaga. May 15 pesos na kaagad na pumasok sa akin na kita. Maraming salamat kay Lord at sa customer po namin. Matagal ko na siyang customer guys, tapos nawala siya sa akin. Ganon talaga ang customer. Minsan pag nakakakita sa iba na itlog, syempre naiinganyo din siyang pero bumabalik din po siya sa akin guys, katulad po ni ating customer ko po. Ayan, nag-chat po siya kagabi na deliveran ko daw po siya ng itlog. So, ayun lamang guys, maraming salamat po sa inyong panunood po. Thank you po and God bless!